Okay, okay. Hello. So, sa previous video, nag-install ta sa Laravel, nag-create ta og projects. Now, sa current video, we'll see the behind the scenes of a Laravel application. Ang iya gitawag nato na file structures. Mas may mga file structure ani sa Laravel. Okay? Now, so first things first is mga ta sa folder sa to Laravel application. As you can see, man siya itong basic Laravel app na ito gi-create. Ato kita unsay nasa suda ni, unsa may kuha ni niya. Okay? So, arita. So, ato i-click. So, mani ang mga files and folders na nasa sud sa Laravel project. Okay? Kani siya man gitawag nato na root directory. Kaning nari. Man siya to root directory. Kaning nari. Kanang app. Makita ninyo? Kani. Man siya to root directory ang app. Nansa may naani sa app. Okay? Ano yung mga core codes sa inyong application. Okay? Nangari ang inyo controller, inyo model, nangari sa app na folder. Next is kaning bootstrap. Uy sir, na nalagay bootstrap sir. That means na nami CSS framework daan. Now, kani siyang bootstrap is, dili siya bootstrap na inyo gihuna-huna. Kani siyang bootstrap is, muna siya ang Bootstrap framework, muna siya naka-contain sa inyo PHP app. Okay? Inyo PHP app. Okay? Nangari ang mga generated files, performance optimization, mga route service, and cached file. Nangari sa sud sa Bootstrap. Dili siya Bootstrap CSS framework ha. Kung ato na siya open na makita ninyo nangari ang mga cache, nandira mga packages, services, then ang app. Naka PHP file type sila. Okay? Dili na siya CSS framework ha, na bootstrap na nibawan ha. Dili. Now, next thing sa to kuan is kani siya config. Okay? As the name implies, nangri inyo application configuration file. Ato na i-open nangri ang app, authentication, cache, database na kinahanglan para mo-run inyo application. Mga config file. Okay? Naka-PHP format gyapon na sila. Now, next na directory is kani siyang database. Okay? Of course, from the word itself, database, nangarig contain nyo database migrations, models, mga seeds. Saan mga seeds and migrations, sir? Karoon pa kakuha na. Now, nakanindot sa Laravel is pwede na ka maghimo sa database within sa Laravel framework. Dili na ka mo add to sa imong database na gigamit, MySQL ba para mag-create og database para imo magamit sa imo application. Pwede na ka ari sa MySQL maghimo ana. Okay? Now, narita factories is mo ni siya nakasud ang giunsa pag-create. Okay? Good ni siya for testing. Okay? Nari siya sa pag-create sa mga data na nasud sa imo database. For example, ana kani users factory, or the words factory. Okay, yun sa pag-create ng mga new users. Okay? Good ni siya for testing. Ha? Next na folder is migration. Migration is mo ni siya ang mga database file. Actually, mo ni siyang schematic sa inyo database. Okay, yun sa pag-create sa database, unsay mga attributes, unsay mga data types sa inyong database. Okay? Nangari na sud sa migrations. Okay, na folder. Anyway, tudlan tamon sa pag-create na. Okay? Mo ni siya kung i-run ninyo ang database or PHP Artisan migrate, mo ni siya iya gamito ng mga file para maka-create siya og table sa sud sa database sa inyo application. Dili na ka mo nga manually sa imo database para mag-create og table. Mag-setup lang ka ari, then automatically si Laravel siya na mag-create sa mga table sa sud sa database nimo. Mao siya gitawag og migration para kung mo ngadto kag different database, ma-migrate gyapon imo table. Okay? Next thing is ang Seeder. So may nasa Seeder ani sir. Sa Seeder nangari giunsa pag butang og data sa imo
database. Okay? Ang gigamit sa seeder is ang within sa factories. Okay? Kani giyon sa pag-generate ngari is katong mag-generate na mga data ngari na to niya i-seed from the word itself seed. Kailang tudlan ta mo sa paggamit na but for now man na siya ha. Man siyang nasasud sa database. Now, node modules, of course, nangari inyo npm install tanan gipang gamit ninyo ng mga modules. So, nangari. Ha? Now, ngarito sa public. Sa public, nangari nakakontain ninyo index file. Okay? Nangari sa public. Ha? Now, so may purpose ng public. Sa public, nangari ang entry point sa inyong mga requests. Sa request sa inyong application. Okay? So may but pa sa buta ni. Kaning public mo rin makita sa end user, okay? Di niya makita tanan nangari. Basically, kaning behind sa imong kuan. Mo ni siya ang entry point. Paning sudlan sa mga user sa imong web application para maka-access sila sa imong application. Okay? Ang entry point. Okay? Nangari nakasulod ang mga assets ninyo, mga images, JavaScript, mga CSS pod. Okay? Ngari nyo ipamutang inyong mga static assets. Okay, silang tulang tamon sa pag-setup ana sa Laravel na may way na pag-setup which is kitawag na itong storage link. Especially mga dynamic na mga assets, pwede na ito setup pa rin. Okay? Now, next is ngarita sa resource directory. Sa resources na directory sa folder, na nga rin nakasud inyong mga views. Sa mga views ang makita sa inyong user or sa inyong web app. Nangari inyong mga ipanghimo na mga HTML na mga pages nangari. Nangari mga CSS, mga JavaScript na mga script ninyo gipanggamit sa inyong views. So kung asa man na ito makita ang mga pages sir, nangari sa views na folder. Tanan mga front end na side is gagamit sila og blade.php. Blade.php is a server-side rendering na type of kaning web or page site. Okay? Basically, what it means na tanan ni pang-render niya para sa imong client, iya i-render back sa server. Si server may mag-spit out sa HTML. Okay? Siya mag-spit out na. Kaysa sa imo i-spit out ang HTML to client side, imo i-spit out ang HTML to server side. Mga purpose ng views. Nga rin mo pamutang like administration page, dashboard page, home page, welcome page. Nga rin mo pamutang. Kailangan tulang tamon sa pagimana. Now, next and important thing is ang routes directory. Routes, nga rin nakasudin yung mga routes definition. Okay? Ang nasa sudan ni na routes ninyo kailangan mahinumduman is ang web ug ang console. Ang web is nangari ang mga routes na ga-contain sa mga, for example, mga tuko sa dashboard page, nangari sa sud ang mga routes ana, nangari sa web.php. Okay, ngari ka mag-assign kung asa dapitan ni sila mo adto, kung mo type ni sila sa URL. For example like mo adto ko sa login page o /login page na nga rin nakasud sa web. Okay? Na sa console, na nga rin nakadefine imo mga closure-based console commands. Okay? Mga commands na simple in approach, in static, input and output methods na nga rin sa console. Okay? Nga rin ka mag-assign. So, kaning web na nasa sud sa routes, ngari ka mag-assign kung asa dapit padulungan ang user, kung muadto sila ani na routes, pwede sad ka mag-restrict ari routes man ang purpose ana. Okay, ngari ka mag-assign sa routes ha. For example, mag-assign ka og like for example, post, yung sa post na ay reactions /reaction, ngari ka mag-assign sa routes ha. Muna yung purpose niya. Next is kani siyang storage directory. Storage directory na nga rin nakasud mo mga logs, mga log files, kung unsay pambuhat, mga errors sa imong application, mga compiled blade templates, mga file-based session, file cache, mga file-generated framework, napod rin nakasud ang inyong mga dynamic
files. For example, sa imong web application, ganahan ka ang user na abilidad maka-upload og file, nga rin na siya ma-store. Okay? Maning purpose aning storage. Nga rin na siya ma-suit. Ha? Na makita na to ari mga framework templates, mga logs, kani nga rin masud ang mga file na every time na i-log nga rin na ma-create na. Then sa app nga rin ka magbutang og mga dynamic files. Natay private o natay public. Okay? Mga public means ato mga files na dynamically accessible through the user. Okay? Maning purpose aning storage. Kung ganahan ka ang imo app na abilidad maka-upload ang user og files, nga rin na nila ipang store. Okay? Ngari. Gets ra? Okay, good. So, muna siyang storage. Ha? Next is ang test na directory. So, may naaroy, sir. Now, kanay murag din tudlo most likely sa school, but nga rin makabutang inyong mga automated test. Kay sure ko, kung mag-develop mo web application, it will be tiring for you na magsikag test. What if ma-program na nimong test para kung one command lang, mabuhat na niyang test, tagaan na kang result. Muna ang purpose ng test directory. Yan nakasunod yung feature, na napag-example test, na unit, ngayon ka maka-code og test niya. Then, na test case. Test case is nakandi ang unsay mga accepted results sa inyong pamutanga na dira sa test case. Purpose ra gid ani is to automate your testing. Especially kung mag-test ka user-based login or kanang mga test na requires repetitive task, pwede siya area. Very, very useful ni siya area. Okay? Mano siya ang test directory. Now, next is nga rito sa vendor directory. Vendor directory nga rin ang mga naka-store inyo composer dependencies. Okay? Sir, kailangan ba may makibawon sa siyang vendor? As of now, no need. It's not important as far as you're developing sa inyo Laravel application. Okay, ang inyong may bawan is ang vendor na nga rin nakasud inyo composers dependency. Ha? Na dira nakasud. Okay? Na. Balik ta ari sa app directory. Kaya mo ni siya ang pinaka-complex na part which is ang app directory. Kaya majority sa inyo application nga rin naka-house sa app directory. Okay? Na, kung ato ni siya open, mo ni siya mga folders na inyo makita. HTTP, models, and provider directory. Okay? Now, ato ni sila i-discuss one by one. Okay? Now, HTTP directories nga rin nakasud ang inyong mga controllers, middleware, form request, o tanan mga logic na gi-handle sa inyong application. Okay? Nangari sa HTTP directory. Okay? Next is nga rito sa models. Ano siyang models, sir? Ano sa purpose na? Models na nga rin nakasud inyo EMC or gitawag nato na Eloquent Model Classes. Mga models minsan na mga data types na ato gi-calculate or mga sa tawag gani dictionaries. Kumbaga, for example, kaysa sa mag-create kog another class of users natay model na which is ang user. Sa user nakalista rin ang mga data na ato ga-collect na, for example, username, password, ID, tanan-tanan. Na sir, maka-create ba mig mo own model? Maka-create mo inyo own model. Okay? Now, mo ni siya nga ato gamiton kaning model para maka-interact sa ato database table kung asa ni siya naka-store. For example, natay table para sa books. Maghimo tag model para ana. Okay? Una ang purpose sa model para ma-access na tong data, murag mo ni siya to somehow some sort of like a connection sa to database para ma-easily kuha na to ang data. Dili na ta mag array number, diretso lang tatawag sa column name, then sa table name or sa model name. That's it.
manang purpose ng modules directory. Okay? Now, next is kaning providers. Unsay naa sa provider, sir? Now, providers directory na nga rin nakasud yung mga service providers para sa inyo application. Okay? Now, mga binding services, mga container, registering events, performing any other tasks para sa inyong incoming request sa inyong web application. Okay, na nga rin susud sa inyong service provider. Sige lang, as for basics, no need ta makaibaw na. Kung kailangan mo makaibaw further, ani nara sa documentation. Okay, tanan na ako ipangkuha na rin, nara gyud sa documentation. Ang important is kung saan nyo pag-navigate ani. Okay? Mano siya. Now, next thing is kani siya. Kanang env file. Mano siya pinaka-importante. Ngano? Nga rin nakasud ang inyo database na mga configuration. Okay? Inyo application, configuration, name configuration, tanan nga rin sa environment file. Okay? Nga rin mo mag-assign sa password sa inyong database, sa ikuan. The purpose na siya nga rin is para di siya ma-access publicly. Okay? Man siyang gamito, man siyang muragang man siyang ato gitawag na global constant variable na gamiton sa ato whole application para every time mo access sa database kay baw siya unsay file name, unsay password sa database, unsay kuan, IP para diretso ra makagamit dayon si Laravel sa inyong database. Na database lang ba ang nasuda na sir? Dili. Dagan pa na pa other types like for example queuing na dira nakasud lang. For as of now, inyo lang may paon is ang inventory or environment file na to is nangara nakasud ang mga variables or constant variables na kinahanglan para maka login ta sa ato mga database, mga providers sa pananda. Okay? Okay, good. So, moto ang directory structure sa Laravel. Okay? App, bootstrap, config, database, node modules, public, resources, routes, storage, test, then vendor. Okay? So, kita-kits na sa next video which is all about saan na ito pag-edit, pag-develop sa Laravel app. Okay?